So one last question. Mahirap. How do you describe as a breadwinner in your family? Yung parean po. Medyo mahirap din kasi kailangan mo po talaga. Wait lang. Yes. Mahirap kasi. Kailangan mo maging strong sa mga Kahit napapagod ka na. Right? And of course, yung love team mo, hindi uusbong yan kung wala yung partner mo, on-screen partner mo, right? So, may mensahe ka ba para sa kanya? Bakit napapagiti ka dyan? Mensahe lang. Say thank you to him. Siyempre, thank you din sa partner ko. Sa Yun. May malaki ba siyang naitulong sa'yo? Sobra kung laki. In what way? Just lang, brief answer. In what way? Siguro po kung wala po siya, wala yung love team namin. Yeah. Hindi rin naman po ako makikilala sa Chiyarap. Mm-hmm. Kaya yun, sobrang laking tulong. Tapos, marami pong tumutulong sa akin dahil po sa kanya. Mm-hmm. And he is guiding and supporting you as well. Tsaka right? yung confidence ko po, na dati po, hindi talaga ako nagsasalita, pangiti-ngiti lang. Lang po ako dati. Pero nung nagkaroon ng love team, naging partner ko siya. Doon, naboost ko yung confidence. Nagkaroon ako ng confidence. Tapos, nakikipag na po ako. Marunong na po kung makipaglalabin sa mga So, maraming salamat din kay Kalingap Edo, no? Gusto ko rin sabihin sa kanya na, nandito lang din ako, handang sumuporta sa kanya. May paano ba? Sa habol! So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po, And shout out po sa lahat ng mga solid Kalingap supporters. Ganun na rin po sa aking mga subscribers. So, yan po guys, And mega live shout out po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, and syempre kay Ma'am Jackie po, So yan guys, samahan po ninyo ako at sama-sama natin bigyan ng reaction itong pangyayari na interview po ni Miss Charlotte, itong si Viancy po, And sa buong akala ko po guys, halos kilala ko na si Viancy, gawa ng sobrang dami na pong videos niya ang aking nabigyan ng reaction. Yung pala marami pa rin tayong matutuklasan tungkol sa totoong pagkatao niya dito sa interview na ito. At ganun na rin po ang kanyang mama, Grabe, ang dami natin malalaman dito guys. Lalo na yung mga kwento ng mama ni Viancy. At talagang halos may mga inampun din pala sila dati. So yan guys, samahan po ninyo ako. And sama-sama tayong magbigay ng reaction. So let's go! I don't give a fuck what you say. They are describing themselves. Okay? So, tatagan mo lang, be good. Ang ganda ng sagot niya, sabi niya, kahit may mga tao na ganun yung pakomento sa kanya, palagi niyang iniisip yung family niya at saka, of course, si God, Kaya, if you notice, mas maraming nagmamahal sa'yo. Wala din naman natutulong yung basher. Puro lang sila. Yeah, that's true. But minsan, you need to speak up for yourself din. Kailangan mo din matuto ka. Ngayon guys, as we all know, nabanggit na dati ni Viancy na hindi niya pinapatulan talaga yung mga bashers kasi hindi naman alam ng mga bashers na yan ang totoong pagkatao ni Viancy. So, ibig sabihin nun, kumbaga sa basketball, not counted. Yung binabash mo or nagko-comment ka sa isang tao na na hindi mo naman alam kung ano yung pagkatao niya, di ba guys? So yun, ganda yung ginagawa ni Viancy na yan Kasi pagka pinansin mo yan, lalala at lalala, hahaba na hahaba. Yung paano ipaglaban yung sarili mo. But still, I'm glad that you remain humble, Totoo, wala silang maiambag sa buhay mo. Just as long as you are not hurting people, just keep going. And huwag mong kalimutan na when you work, kasi trabaho yan, di ba? While you're working, always include love. Mahalin mo yung ginagawa mo. And in that way, people will surely love you. And that's the reason, okay? So, we know how strong you are. So, ayun po. Again, let's just remind everyone, be careful po sa mga salitang binibitawan po natin.
Kasi hindi po natin alam yung behind the scene, yung buhay niya. Yeah, yan yung sinasabi ko. Yung makikita lang natin ay through this camera lang po. Right? Yes. Okay, and then, sa pabahay mo, we are all excited. Sabi ko nga sa'yo na sana makaano din. Yeah. Later po, mga manok, i-interviewin ko yung, mga manok mo yan? And guys, siya nga pala, sa mga hindi pa po nakakakilala kay Miss Charlotte, isa rin po yan na kalingap guys, taga Cebu. Kaya huwag po tayo magtaka kung bakit talagang mas nag-English po siya kaysa nagtatagalog kasi alam naman natin, mga taga Cebu, kumbaga, mas ginusto nilang matuto mag-English kaysa mag-Tagalog. So, yan po guys. At supportahan din po natin ang kanyang channel po, Miss Charlotte. Yan. Manok mo? Kaya pala, they cheer you up. Gabi Beyonce! Gabi Beyonce! Kaya ko i-translate yan. Okay, ano pa? May message kayo ka, Beyonce? They are so proud of you. Ayun, proud yung mga manok. Oh, wow. Pati yung mga manok mo, mahal na mahal ka. Go, Beyonce! Grabe. So, ayun po. So, again, yung sa pabahay mo naman, this is quite intriguing, no? Ayoko talaga ng mga negative issues, but huwag kang mag-alala, we're not going to dive with that topic. Ang akin lang naman, how do you feel na in the future magkakaroon ka na ng sarili mong bahay? And they even call it mansion. Yes, the Tyson Mansion. What can you say about it ba? Masaya po kasi yan, makakalipat na yung mapapalit na dito sa dagat. Pag may bagyo, hindi na matatakot. Tapos makakaranas, makatira sa gandang bahay. Sana maka-sleep over man lang ako doon. Grabe, malapit na talaga guys. Yes. So, Thank you. ilang taon ka bang nakatira dito? Since birth? Since birth. 17 years. Oh, so that's why excited ka na talaga na lumipat sa bahay mo. Saan mo ba yun? Sa isa. Malayo dito, right? Nakapunta ako dun once. Just once lang yung unang dating ko sa Daet. Tiningnan ko lang yung bahay mo. And the rest na po sa... Hindi pinasa na ganun kalaki yung bahay. Oo, ang ganda nga. Yung unang ni Kuya Rab, sabi ko, gusto ko lang po makalipat. Tama. Like, you were thinking, simpleng bahay lang, ganun. Actually, yun lang naman din yung ang ninanais at pinapangarap nilang pamilya ni Beyonce, guys. Hindi naman sila nangarap before ng... Actually, hanggang ngayon, hindi naman nila pinangarap talaga magkaroon ng ganun napakalaking bahay. Kumbaga, kaya lang, guys, no? Kaya lang. Ang dami pong nagmamahal kay Beyonce. Kaya, ang kinalabasan po ay ang dami pong nag-donate ng mga pandagdag sa pabahay ni Kalinga Prab. Kaya, ayun, nagmukhang mansion na nga po. Kaya tinatawag ngayon, Tyson Mansion. And although ganun nga po yung nangyari, naririnig pa rin natin kina Beyonce kahit sa mama niya na parang nahihiya silang tumira sa ganung kalaking bahay, guys. Kasi hindi raw sila sanay. And, siguro normal lang naman na ganun yung mararamdaman nila. Pero, masasanay din sila. Yun ang mangyayari. The soonest. Safe yung family mo. Yun yung pinaka-importante. But when you saw it, how did you feel ba? Hindi ko nakakahiya. Ngayon, nahiya talaga. Bakit ka nahihiya? Kasi, marami pa naman kung dapat tulungan. Tapos, mas malaki parang yung kumbaga, parang pwede na yung pandalawang bahay, gano'n. I see, wow. Yeah, actually, naiintindihan ko yung pakiramdam ng pamilya ni Beyonce at kay Beyonce mismo. Na yung sinasabi niya, nahiya siya kasi masyadong malaki at yung budget na yon ay kasya na para sa dalawang pabahay, guys, no? And, syempre, guys, hindi naman po hiningi ni na Beyonce yan, di ba? Kumbaga, nagkusang loob naman po yung mga nag-sponsors, mga nagdagdag ng budget para sa pabahay nga po ni Kalinga Prab. At sila pa nga po yung excited na ganito yung gusto ko. Ayun, ang kinalabasan, napakaganda. Napakaganda po talaga ng bahay na yun. And hindi lang basta maganda, kundi mukhang napakatibay din, guys. Like, you were thinking na, you're thinking na, this is too much for you, right? Sobrang. But honestly, it's not too much. Oh. You, you deserve it. Kasi nga,
one of the reasons, kasi na, you're showing your true colors. And then people are loving you talaga. So, ayun lang yan. Do not ever think na that's too much. At least yun yung parang blessing na binigay ni Lord sa'yo. Mahal na mahal. Actually guys, tama rin naman yung sinabi ni Ma'am Charlotte, no, na huwag isipin na it's too much. Pero mas gusto ko pa rin po yung yung pinapairal na ugali ni Beyonce at sa pamilya niya, na never sila naging proud na makatanggap ng ganong kalaking blessings mo, no? Thankful sila, pero hindi sila yung proud. Kasi pag sinabi mo proud, parang iba yung ibig sabihin nun ay parang sinasabi mo na deserving ako na na makatanggap ng ganyang kalaki. Sila po, ang pamilya po ni Beyonce, hindi po ganon. Kumbaga sila po ay mapagpakumbaba. Alam po nila yung gusto nila na simple lang talaga. Kaya lang, yun nga, kagaya ng nabanggit na natin kanina, na ginusto ito ng mga sponsors. Kaya, yun, blessings talaga. Napakalaking blessings. And ang ano na lang dyan, para masuklian naman po yung binigay po ng mga, mga itinulong ng mga sponsors at lalong-lalo na ang kalingap dun sa babae na yan ay alagaan po nila ng mabuti yung bahay, pahalagahan nila lahat yung mga itinutulong. Which is, alam ko naman na hindi na kailangan sabihin ito dahil ganun na mismo yung ugali po ni Beyonce, na talagang pinahalagahan nila. Nakita nyo nga po dati guys, kahit yung mga bulaklak, tinatago pa ni Beyonce kahit matagal na, di ba? Kumbaga, lahat sa kanya na na-receive niya ay mahalaga. Yun yung yun yung alam ko na ginusto ng mga tao sa kanya, kaya ang dami pong nagmamahal. Mas, pa rin siya, kumbaga yung paa niya, nananatili na nakatapak lang sa lupa. Hindi po siya, umiere, hindi siya lumilipad. Hindi lumalaki yung ulo. You know what I mean, diba guys? Yun. Talaga na, hindi lang yung mga family mo or yung mga tao nakakilala sa'yo, but lalo na si Lord, right? He gives you this kind of blessing talaga. So, kahit hindi pa tapos yung bahay mo kasi malapit na matapos, no? So I just want to congratulate you in advance. Congratulations talaga. I'm so happy. Really happy. And I'm so excited. Sana pag mag-house blessing ka na, sana nandito ako sa Daif, no? Because I'm not sure. Baka nasa Cebu ko niyan. Yeah, uwi na ako. That's why we should grab this chance to have bonding moment. Huwag kang umiyak dahil. Babalik pa naman ako. Pinapatawa na. And yan guys, yung sinasabi ko kanina na hindi ko pa alam talaga na pagkatawa ni Beyonce. Napakalambot pala ng puso niya guys at iyakin din pala. And sa mga vlogs, halos hindi ko naman nakita na na umiiyak siya. Palagi lang silang masaya ni Papa Eds, tsaka ng mga K-boys. Pero dito talagang napakababaw din pala ng luha niya guys. Grabe, no? Huwag kang umiyak, sir. So, ayun, no? Maraming. How do you feel na nagkausap, like, ito yung mahabang kwentuhan natin ay, if you notice. Kasi pag nakikita tayo, like, may mga random talakayan tayo, but quick lang. Unlike today, may yung mahaba-haba yung interaction. So, ano sa pakiramdam na somehow, ikaw kasi yung panganay, so parang nagiging ate mo na din ako. How do you feel about this conversation ba? Masaya natin na, nakausap ka, pumatay ka na ganun. Napaka-humble talaga ni Beyonce, guys. Lagi nakikita ang mga That's true. Kasi busy ka din sa pag-aaral mo, and I also have my own life. Minsan-minsan lang And then, pag bumibisi ka din dito, parang usually, kamustahan na, kamusta ka, gano'n. Kaya ako nagbisita kayo dito. Yeah. Ako din, I didn't expect. Like, sabi nila, punta tayo ka Beyonce. Huh? Gustong-gusto ko talaga ma-interview yung mga angels, but sadly speaking, wala pa po akong permission doon. But hopefully, shout out to Ringa From. Sana, maano din tayo na, mabigyan tayo ng permission for that. Kasi in this way, gusto ko talaga makilala yung tao. And through this conversation, nag-sirsueten, tumitibay yung samahan. Yes, okay. So ngayon, one last, maybe second to the last question. Mahaba-haba na ba yun? Second to the last question.
I almost forgot. Second to the last question. Okay. We have word of the day. How do you describe yung buhay mo na meron ka ngayon? Just one word. Happy. Mm-hmm. Do you Masaya mind siya. to explain? Why did you choose that word? Why do you think na happy ka na ngayon? Siyempre po, kompleto. Magpapasko na naman po kami na kompleto. Tapos, wala pong nabawa sa amin. Yun, ganda ng sagot. Yung mga kapatid ko, malulus na guys sa amin. Siyempre sa mga tumutulong sa ating kailangan, kailangan. Saka, wala pong nagkakasakit. Wala pong may sakit sa amin. Masaya The best. po din. Yeah. Sa mga blessings po na natatanggap po namin, sobrang saya pa po. Kaka-grateful. I'm so proud of you, honestly. At your young age, no, palagi mo talagang iniisip yung family mo. And that's the reason kung bakit mas minahal ka ng lahat. Yeah, totoo yun. Pinapakita na sa bawat pagtatrabaho mo, sa bawat effort na binibigay mo, like you are dedicating these efforts to your family. Yes. So, ayun po mga kalingap, I feel so proud of her talaga. Kasi that's true. That is true. Hindi lahat ng mga kabataan natin ngayon, no? Hindi lahat ng kabataan natin ngayon na... And one more thing guys, no, napag-alaman din natin no, na napapagod din pala si Viancy. Siyempre, tao lang din siya, no? Nag-aaral. Tapos, yung kasing pagbibideo nila sa Kalingap, no? Yung pag-shooting po nila na tawag dito yung love team, eh, may tuturing na rin po na trabaho yun kasi binibigyan din naman po siya ng ng parang pinakasahod after na mag-vlog. So, pwede na ituring na work. So, estudyante siya, nag-work siya. So, nakakapagod at malayo po yung binibiyahe niya, guys, no? Pero tinitiis nga lang daw niya kasi para sa family niya. Grabe. Napakabata ni Viancy para maging, tawagin na nating breadwinner kasi siya lang naman po talaga yung kumikita sa pamilya po nila, no? Grabe. Isa itong kung pwede nga lang tawagin, hero sa pamilya nila. Di ba, guys? Yung family. Huwag mo din akong paiyakin dahil mabilis din ako. Mabilis mo kasi may trapo dito. Grabe. Mabilis din ako. May trapo kayo dahil mabilis din akong umiyak. Yun. Simpleng mga simpleng tanong pero pagka nakakanti or nasasagi na pag-uusapan yung family niya, talagang bumibigay siya, guys, no? Napapaiyak talaga siya kasi yun naman po talaga kasi yung yun naman po talaga yung punto niya, ang matulungan yung family niya kasi ang hirap nga naman, alam naman natin kung gaano kahirap po yung sitwasyon nila. So, guys, as of now, nakakaramdam po ako ng awa kay Viancy. Ngayon ko lang kasi mas lalong naintindihan yung kanyang totoong sitwasyon. Yan, grabe. Okay. Mga kalingap, I'm not hurting Viancy. Hindi lang po, talagang mababaw lang po yung luha. Ako din. Kaya kung minsan tinatawag din akong OA. Charot lang. So, it's okay. Ganun talaga. Pag yung pinaghuhugutan mo talaga ay yung family mo. And the reason why you are successful now, I can say that at your maybe for you not, but for me lang nakikita ko na you are indeed successful kasi nga ang laki ng pagmama. You really love your family. So, sana hindi ka magbago. Kung magbago ka man, ay sana yung in a good way, no? Yes. So far, guys, no, mag-iisang taon na nga po na binablog ng Kalingap si Viancy at hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikitang pagbabago sa kanya. Hindi lumalaki yung ulo niya. Lalong nagtitiwala sa kanya ang mga viewers, lalong dumadami yung mga nag-i-sponsor and nagmamahal sa kanya. Yun mo yung talagang gustong-gusto ng lahat. Ayun, thank you very much mga kalingap. And I'm sorry, Viancy, kasi napaiyak. Napaiyak kita. Akala ko good vibes to dito, biglang pumasok yung MMK. Dear Kuya Val. May ganun na. Sige.
huwag kang mag-alala. Isulat mo na lang yung mga nais mong sabihin. Ay, babasahin na lang natin yan. Doon sa radio, Dear Kuya Val. Yes, ayun. So, yung Beyonce, no? Saan ba? Ayan. May pinaabot po si Kuya Val sa'yo. Yeah. Pangbaon mo kasi isa kang masipag na estudyante. And always keep doing your best, no? Kasi nga, mas mainam pa rin kasi na nakafocus ka sa pag-aaral. Hindi kasi madali yung balansehin yung trabaho at pag-aaral. Yes, tama yun. Tama yun, guys. Mahirap yun. Handling these two things. So, ito po, 1 million. Ito pa baon galing kay Kuya Val. So, ano masasabi mo kay Kuya Val na he's really supporting you, right? Thank you po kay Kuya Val sa patuloy pong pagsuporta po sa akin, sa pamilya ko po. Kahit na alam niyo po, tinutulungan naman na po ako ni Kuya. Kahit kayo po, tinutulungan pa rin po ninyo ako. Maraming salamat. Yun, shout out Kuya Val. Ang daming taong nagmamahal sa'yo. So just keep going. Do not mind those people just dragging you down. No? Yung mga taong hinihila ka pababa. Don't mind them. Alam niyo guys, isa pa kaya siguro napapadalas din yung pagpunta ni Kuya Val dyan at tumutulong din bukod sa mga tinutulong pa ni Kalinga Prab. Alam niyo kasi yung pamilya ni Beyonce, napaka-approachable, kumbaga napakagaang na makasama or makausap po. Kumbaga hindi ka magdadalawang isip na kausapin sila, kumbaga hindi sila nakaka-intimidate. Yan po yung aking nakikita. And then just always focus to your goals. And stay who you are, no? Sana sa susunod nating interview ay ibang talakayan naman ang magaganap. Ano kaya susunod na topic? Anong topic ba gusto mong pag-usapan? Wala nang iyakan na. Hindi. We can't avoid that, no? Kasi nga, ito ba yung first interview na na-experience mo? Like, parang, iba kasi yung teleserye, right? Iba din yung may nagbabato ng mga questions. Is this your first time ba? Or hindi na? Hindi na. Sanay ka na? Medyo, okay. But I didn't expect na magiging emotional si Beyonce today. But ako din. Thank you very much for showing who really you are. So, in this way, in this interview po, mas lalo ka nilang nakilala. Yeah. So, may nice... Well, guys, no? Thank you so much po sa walang... Sa totoo lang, no? Thank you din kay Miss Charlotte kasi kung hindi niya in-interview itong si Beyonce, ay hindi ko rin malalaman na ganyan pala kalambot ang puso talaga ni Beyonce at ganun kababaw yung kanyang luha, ano? Grabe. Baga, sa sobrang pagmamahal niya sa pamilya niya. Akala ko dati, guys, puro lang, yung ngiti, good vibes, yung pala talagang malambot din ang puso niya. Grabe. Pagsuporta po sa amin. Thank you so much. And of course, yung love team mo, hindi uusbong yan kung wala yung partner mo, on-screen partner mo, right? So, may mensahe ka ba para sa kanya? Bakit mapagiti ka dyan? Mensahe lang. Say thank you to him. Siyempre, thank you din sa partner ko. Grabe, nahiya ka pa. May malaki ba siyang naitulong sa'yo? Sobra kong laki. In what way? Just brief answer. In what way? Siguro po kung wala po siya, wala yung love team namin. Yeah. Hindi rin naman po ako makikilala sa Chiara. Kaya yun, sobrang laking tulong. Tapos, marami pong tumutulong sa akin dahil po sa kanya. And he is guiding and supporting you as well. Saka yung confidence ko po na dati po. Yun, kung pag-uusapan yung confidence, guys, ang laki din po ng nagawa ng yung mga jokes ni Papa Eds. Kumbaga, ginagawa niya yon para magsalita, para mapilitang magsalita itong si Beyonce. Hanggang nasanay na nga at ito na, sanay na siyang magsalita ngayon. And ang masaklap, guys, si Papa Eds naman po yung natutulala kapag si Beyonce na ang bumabanat. Pag ako nagsasalita, yan. Ngiti lang. Yes. Po ako dati. Pero nung nagkaroon ng love team, naging partner ko siya. Doon ang gusto ko yung confidence. Nagkaroon ako ng confidence. Tapos na po ako. Marunong na po ako makipag-alala. Yun. Totoo yun. So,
it seems that you are in the right person. Of course. We're not talking about relationship. We're talking about when it comes to boosting your self-confidence, right? Nailalabas mo yung skills mo kasi may taong nagtitiwala sa'yo. And that is, what is his name? Shout out mo yung Kalingap Edu. Grabe. Hindi lang, nagpapasalamat lang naman tayo. Yung lagyan ng mali siya mga kalingap. Nagpapasalamat lang po tayo. Talaga nasabihan ako pambira. Bakit nakilig ka naman dyan, Miss Charlotte? Yes. So maraming salamat din kay Kalingap Edo, no? Kasi he's one of the reasons kung bakit mas naging successful yung love team niyo. Tama nga naman. And kaya naman kaya naman talagang magiging successful kasi aminin man natin o hindi, marami rin po nagmamahal kay Kalingap Edu dahil nga po sa character din po niya, talagang mapagpakumbaba din, masipag na na vlogger at staff ni Kalingap Rab. And isa sa pinakagusto ko sa kanya is yung halos ayaw niya tumanggap ng ng tulong galing kay Kalingap Rab kasi nga po may nabanggit kasi siya dati, guys, na malaking pasasalamat niya. Si Papa Eds ay malaki ang pasasalamat niya sa Kalingap dahil nabigyan po siya ng pagkakataon na makasama sa Kalingap at doon ay kumikita din siya ng sabihin na natin na mas maganda kaysa sa nangangabuhan. Kaya hindi na niya ninanais na tanggapin pa kung ano man yung gustong ibigay sa kanya ni Kalingap Rab. So yan, guys, natatandaan ko yung sinabi niya na yun na yun nga, pasalamat siya sa Kalingap. Kaya guys, itong lately na live ni, pinakalas na live yata or second to the last na live ni Kalingap Rab na nabanggit doon na pati yung allowance na ibinibigay ni Kalingap Rab sa kanya ay ayaw na rin niyang tanggapin kasi nga alam naman yan, kumikita rin siya, di ba, guys? Kung itulong na lang daw sa mga mas nangangailangan. Doon ako napapabilib kay Papa Eds kasi marunong siyang tumayo sa kanyang mga sariling paa. Yun, guys, saludo ako sa iyo, Papa Eds. Hindi uusbong yung love team kung ikaw lang nag-iisa, right? It takes two to tango. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kalingap, dahil nga sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta kay Beyonce. Gusto ko rin sabihin sa kanya na nandito lang din ako, handang sumuporta sa kanya. Uy, grabe yun, Galing mismo kay Beyonce yun, guys. Kumbaga, talaga nagpahabol pa siya nang sasabihin niya kay Papa Eds na andyan lang siya lagi at handang sumuporta. Grabe yun, guys, no? Na yun, galing na mismo sa kanya. Wala na siyang sinasagot na katanungan galing kay Miss Charlotte. Kusang loob na niya yun. Grabe. Kakaiba. Grabe. Yeah. Kanya. Ayun po, mga kalingap, kung sino yung nakatulong. Grabe, ang galing mo, Beyonce. Akala ko seryoso na lahat ng mga pinag-uusapan dito. Hindi pa rin nawawala yung mga pakilig. Grabe. Sa'yo, then do not forget to show your love to them then, right? Kahit yung pagmamahal at tiwala, ibigay mo din sa kanila. Kasi hindi madali makahanap ng isang tao na pagkakatiwalaan ka. Do you agree? Yes. Actually, Miss Charlotte, no, yun pong sinasabi mo na yan, ginagawa na po ni Beyonce, kaya nga po ang dami nagkakagusto sa kanya kasi nakikita yung ugali niya na gano'n. Kumbaga, bago pa natin sabihin, yung mga gusto natin sabihin sa kanya, ginagawa na niya. Di ba, guys? Natin paiyakin to, parang iiyak na naman yan. Sayang pa, mga kalingap. We just want to take this chance now to say thank you sa lahat pong nagmamahal at sumusuporta kay Beyonce at saka sa kanyang love team din po. Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung wala po yung support at pagmamahal niyo sa kanya. And one last, anong masasabi mo? Mensahe mo para sa pamilya mo? Yan. Lahat ko po gagawin para sa kanya. Grabe, guys. That's really good.
I have that kind of thinking then when I had. Saka kasi ako pagbaga yung panganay. Yeah, breadwinner. That's true. Mahirap ka mag- Napakaswerte ng pamilya ni Bianci, guys, no? Kumbaga ay, well, sa pagkakaalam ko, lahat po ng mga halos, hindi naman pala pwedeng sabihin na lahat, halos lahat ng mga panganay ay talagang nagsasakripisyo para sa pamilya dahil lalong-lalo na yung mga babae, sa pagkakaalam ko, mas maraming babae na nagsasacrifice, guys. Sorry sa mga lalaki. Kung meron man dyan, comment nyo na lang po. Hindi ko naman pa nila lahat, pero mas nakakarami po talaga yung babae na tumatayo na pangalawang nanay sa pamilya, guys. And ganoon din po yung aking, alam niya na, ganoon din po yung nangyari sa kanya, napaka niya sa family. Yan po. Isang breadwinner? Paano ba to? Papasensya ka lang yung mga question ko kasi base lang sa mga sinasagot mo. And then, yung interview kasi, na ganitong interview ay hindi kasi nangyayari to every day. So, we will try to grab all the chance, lalo na I have just few weeks left at uuwi na din ako sa Cebu. So, I just want, in this way, nang sa ganun ay malaman naman ng lahat yung tunay na nararamdaman ng isang fiancé. So, one last question. Mahirap, how do you describe as a breadwinner in your family? Yung parean ko, medyo mahirap din kasi kailangan mo po talaga. Grabe. Yes. Mahirap kasi. Kailangan mo maging strong sa mga Kahit napapagod ka na. Yun. Yun eh. Kahit nasasaktan ka na, kailangan mo ipakita na matatag ka pa rin. Kasi, I agree. Lalong-lalo na ikaw yung breadwinner, silang lahat nakasalalay sa'yo. Right? Yes. So talagang, kasi. Yak na naman siya. Hindi ba mga kalingap? Ha? Uy, sa akin na yung nagaganyan din. Okay na, at least, dalawa. Ang OA naman is yung, umiiyak ka nang walang kaday-daylan. Pero, yung pag-iyak mo naman yan, Bianci, hindi pwede tawaging OA kasi nga, alam naman namin na, kumbaga, pagka yung pamilya mo na nga yung pinag-uusapan, talagang mababaw yung luha mo. So, hindi ka OA. Siguro sa iba, yung walang kaday-dahilan, umiiyak na lang bigla. Yun. Ayun na. Hindi ka na nag-iisa. Alam mo yung OA? Orange and apple yan. Di ba? Ikaw si orange, ako si apple. Sige. So, okay. Sayang po mga kalingap. Sinabi ko na kanina, we are so proud of her. Kasi nga, mahal na mahal niya yung family niya. So, yes. Keep going and we are all rooting for you. So, yun po, we will just stop here. We will just end here. And I do hope hindi lang po kayo na-entertain or napahanga sa kasagutan niya. I hope this interview may natutunan din kayo. Kasi that is our goal for today po, mga kalingap. While you are watching this video, mas lalo nyo nakilala si Fiancé, mas lalo nyo nalaman yung nararamdaman niya, yung takbo ng buhay niya, at the same time, mas lalo po kayong ma-inspire. So sa lahat ng mga kabataan na nanonood sa'yo and you are their inspiration, anong masasabi mo sa kanila? Yung mga katulad mga pulto po natin. Yeah, yung na-inspire sa'yo. Yeah, yung mga panganay din, yung mga breadwinner. Anong masasabi mo? Mensahe mo last sa kanila? Magpakatatag lang po tayo kasi yun, para po sa pamilya natin, para sa mga kapatid. Kasi wala din naman sila mga asan tayo. Kasi tayo yung tsaka yung mga magulang natin, yung tatanda. Yeah, that's na. Galing. Tayo yung So, ngayon naman po, Grabe, guys. Kumbaga, yung mga sinasabi ni Fiancé na yun, actually, tumatagos sa akin yun kasi, although hindi naman po talaga ako panganay, ako po yung bunso, pero hindi ko talaga naiparamdam sa parents ko nung sila'y nabubuhay pa yun talagang pagmamahal kasi maaga naman po silang nawala at nung time na nawala sila wala pa po akong kakayahan halos na makagawa ng what I mean is wala pa akong kakayahan na makatulong ng malaki at that time. Kumbaga, sayang at hindi ko rin naipakita sa kanila. Yun guys, sorry lang. Naisingit ko lang. Natin
or makikipagtsikahan muna tayo sa kanyang nanay. Sa kanyang mama. Hello po, ate. Anong pangalan mo, ate? Hansel po. Hansel. Anong nickname mo? Be po ang tawag. Be. So, Ate Be. Ate Be. Nice to meet you, Ate Be. Ay, nagkita Be. na kami dati, pero hindi tayo nagkakwentuhan, no? Opo. And then, pasensya na po, hindi, naubos. Actually, dito guys, no, ang ganda rin na pakinggan yung mga pag-uusap ni Nanay Hansel tsaka ni Miss Charlotte dito kasi ang dami ring matututunan na bago. Kumbaga, mas makikilala natin kung ano yung naging buhay talaga ni na Biancy before na never na nabanggit nila sa mga vlogs. Dito po natin malalaman, guys. So, tuloy po natin. Po yung Tagalog ko, ha? So, magta-Taglish muna ako. Huwag pa kayong mag-alala. Nakakaintindi ba ako ng Tagalog, pero parang ngayon na uubusan ako ng Tagalog kasi kanina pa po ako nagsasalita ay. 50 words lang yung dala ko. Kunti lang. Kunti lang ay. Wala na akong baon. Ngayon, ubus na. Paubos na po. So, Mag-aaral ka na magbikol. Oo nga, gusto ko din. Gusto ko, pero ang dami ng lingwaheng pumapasok sa isipan ko, maluluki na. May Bicolana Iba-iba. akong nalaman, yung luki. Lucky. Bicolano ba yun, guys? Ano yun? Kay Kuya Bal ko lang narinig yun eh. Ginagawa natin ngayon. Luluto. Dito na kayo, kumain. Yes! Nag-adobo akong kangkong. Oh my God, that's my favorite! Oo, ginugulayan ko. Namimiss ko na yung adobong kangkong. Sarap. Paborito ko din yun. Ako din. Saka Salamat yung mga po, bata. Lord. Dito po kami napunta. Nagugutom Kasi na baga, ako. hindi naman baga pwedeng porque tayo may pera na halos lahat ipakain mo yung masarap na hindi ganun. Dapat, kung anong kinasanayan na ulam nila, gusto ko yun ang nila. Yun pa rin, Oo. Kahit may, walang babago. kunwari, magbida ko ng karne, laging may gulay, may sabaw, ganun. Yan guys, so kagaya din ni Biancy, ang mama po niya ay ganun pa rin. Kumbaga, nananatiling wala pa rin kayabang-yabang. Kumbaga, hindi sila nag-upgrade ng pamumuhay. Kumbaga, kung ano yung nakasanayan nila before, yun pa rin yung ginagawa. Grabe. Yun yung talagang if ever na talaga makakaipon kayo kapag kaganyan ng ugali. Di ba guys? Mas dadami yung inyong yung magiging investment if ever na kumikita kayo at hindi ka naging laspag or magastos. Talagang yayaman ka dyan sa ganyan. Kanya sanayan nilang ulam para hindi sila mawili. Tama. Kung ano. Kaya sabi ko, yung ganyan ang gawa ko. Kahit adobong kangkong, kahit walang, I love it. kahit Gusto walang ko yung walang salok. Yeah, yung way of thinking ng mama ni Biancy, totoo naman po. Hindi porket kaya mo na, no? Babaguhin mo na Opo. agad-agad yung takbo ng buhay Correct. mo. Right? Kung ano yung nakasanayan, you can stick to it and then just add. Unting-unting add lang, no? Hindi yung, kasi may mga kadalasan din nangyayari. Well, Hindi talaga makakalitaan yung mga Ay, hindi nakakain. marami rin akong kilalang ganun guys na nakahawak lang ng ganito, ng ganyan. Kumbaga kahit hindi naman permanent. Sorry sa mga babanggitin ko lang kasi totoo naman yan guys na yung mga nakilala ko before is biglang nagbabago. Kapag nakahawak na ng pera parang feeling nila sila na yung nakakataas, sila na yung palaging tama, hindi na nakikinig ng rason ng iba. Kumbaga, yung sarili na lang nila ang pinakikinggan nila. Grabe. Oh, that's true. Ang dami Ayaw ko makilalang ganyan na biglang gumanda lang yung buhay ay para na rin Hindi na sila kakain ng hindi masarap. iba na din yung Ugali. kilos nila. Opo, dapat huwag magbabago. Pero ako po, sa totoo lang atin, masaya po ako kasi dito po kami maglala. Opo, dito na lang kayo Pag pagkain po kasi ang usapan mga kalingap, hindi po natin tatanggihan yan. Kasi Oo. pag tatanggihan daw yung pagkain, Grasya. oo, papangit ka daw. Oo. Mas lalo tayong papangit nito. Di ba? Hindi naman pangit. Na din ako kasi yung adobong kangkong, paborito din ko po Opo. yun. Namimiss ko na kasi yung luto Kahit- ni mama. Noon nga, nung talagang walang-wala pa, baga, kangkong lang, kukuha lang kami sa palayan ng kangkong, tapos sinasabawan lang namin ng yung sinigang. Kahit walang karne, okay na Grabe, yun. no? Basta makaraos ng Pakiramdam ko pananghalian. ate na Diba?
Actually guys, siguro ang dami naman natin na nakaka-relate sa kanya, no? Yung, siyempre, hindi naman, kahit naman siguro ako, dumaan din kami sa ganyan guys kumbaga yung mahirap na buhay. Hindi naman sinasabing napakahirap, kumbaga medyo mahirap lang. Kumbaga, natikman natin yan, yung mga puro gulay lang. Dati nga, meron pang may time. Matagal na yun baka hindi nyo na inabot. Nagkaubusan ng supply ng bigas dito sa Pilipinas. At mais yung available. So, inabot ko rin po yun guys. Tanda na talaga. Masasabi naman natin na malaki ang pinagbabago ng buhay niyo, takbo ng buhay niyo. Ay, sobrang talaga salamat sa sa Kalingap at natagpuan si Biancy talagang Yan guys, no? Talagang sila yung pasasalamat nila sa pasasalamat po nila sa Kalingap ay hindi matapos-tapos, hindi maubos-ubos kasi alam naman po nila yan. Yun yung maganda sa kanila guys. Sa pamilya ni Biancy, dahil hindi nila nakakalimutan kung saan sila nanggaling at alam nila kung anong dahilan kung bakit umangat yung pamumuhay nila. Hindi nila nakakalimutan magpasalamat. Yun. Talaga mahirap. Sobrang hirap ng buhay. Halos yun, hindi sila makakakain ng gusto nila. Yun nga, yun kung ano lang. Pero nakakain naman po kayo like 3 times a day noon? Opo, nakakain naman po. Pero yung panahon na nagkasakit yung papa niya, na talagang hindi siya nakakalakad sa pilay. Ako lang yung naghanap po. Naglalaba nga kami ni Biancy sa tatagpuan kami ni Doc Lab. Yun nga. Yun. Minsan kwento. Yung bahaw na kanin. Ay, parang nag-goosebumps ako. Ano ko sa kanila minsan nagtitiis na lang ako kasi magulang mapakain lang yung mga anak. Yung mabusog lang sila. Parang inuuna yung ganun yung namin noong kaya. Sobrang nagpapasalamat ako sa Kalingap at natagpuan niya si Biancy. Sobrang ginhawa ang namin. Ako din ako naiiyak kasi habang iba kasi yung pakiramdam mga Kalingap, no. I'm not a mother yet, ate, pero parang may kwento kasi tayo, may sitwasyon tayo na almost the same. Kasi naghirap din kami nung iniwanan din ako ng papa ko. I was 7 years old. Then si mama, wala pang trabaho that time. So parang hikahos din po kami sa buhay. At yun din po yung ginagawa ni mama. Sobrang hirap nung... Kung ano lang yung mga tanim sa paligid, kung maaari. Kahit hindi naman makakain, talagang kinakain na lang. Sa ganun ay... totoo yan. Totoo. Iba po talaga yung mga magulang pag mahal na mahal nila yung anak. Hindi po lahat, no? Hindi po lahat masasabi yan. Pero may mga magulang talaga, usually sa mga magulang po, mga Kalingap, ay they always think first para sa kanilang anak. Wala silang paki kung magutuman sila o hindi. Basta busog yung anak mo, ganun. Yeah. Tama rin yung sinabi ni Miss Charlotte na hindi lahat na magulang ay mahal ang mga anak. Kasi meron dito, sa tingin ko naman, kahit kayo ngayon dito, mga nakakasama ko dito sa aking channel po, no? Mga sumusuporta sa akin. Siguro may alam din kayo na kahit isang magulang man lang, either tatay or nanay, na hindi nagmahal sa kanilang mga anak, no? Kagaya nga po ng bagong isang vlog ngayon ni Kalingap Rab, no? Na talagang hinalay pa ng kanyang ama. Hinalay ng ama yung kanyang dalagang anak. So, yun. Mas worse po yung ganun, guys. Kaya, ang laki nga, sabi niya kanina, sabi ni ate, na ang laki ng pasasalamat niya dahil nga sa Kalingap ay sobrang nagbago ang buhay talaga. Yung dati nagsasabaw lang kami ng kangkong, mama, nasaan yung karne? Tapos ay ko nakalipat. Imaginein mo na lang. Oo, baka next time may karne. Yung kangkong nilalagyan lang ng sinigang. Pero ang sarap na kain nila. Kaya sabi ko ngayon, ang tayo ko naman sa kanila ngayon, pag may pagkain, huwag kayong sayang. Sabi ko, minsan yan ang galit ako sa kanila pag may pagkain na tas hindi nila mauubos. Kukuha lang kayo yung kaya nyo. Pag kasi, naalala nyo yung dati tayo, ganun, wala tayong, ang hirap ng buhay. Kaya ganun din naman sila. Kaya, walang pagbabago na sa kanila. Ayan, para sa mga kabataan guys, no, kasi minsan pagka kumakain kami doon sa mga fast food o kaya sa mga restaurant, sabihin na natin fast food, may mga teenagers din na kumakain doon.
at hindi nila inuubos yung kanilang pagkain, no? Ang laki ng mga tinitira nila, almost 1/3 ng burger, ganyan. Pwede na bang iuwi yun? Kumbaga, at ang masaklap doon, nakikita mo din naman yung, hindi ako judgmental, guys. Kumbaga, marunong lang din siguro tayong tumingin, no, ng nakakaangat, tsaka hindi masyado kasi marami kang pwedeng pagbasihan kung ang isang tao ay nakakaangat po or nakakaluwag sa buhay. At tsaka yung isang kasi ang kadalasan kasi guys, ang mga nakakaluwag sa buhay, hindi po hindi po nagsasayang ng mga bagay-bagay, lalo na sa pagkain. Kumbaga, alam na nila kung ano yung kaya nilang ubusin, yun lang po yung kinukuha nila, binibili nila. Hindi sila gaano nagsasayang, guys. Kaya nga sila yumayaman dahil sa ugali nilang ganon. Pero pag may nakita kayong mga nagsasayang ng pagkain, alam nyo na, baga pasosyal. Totoo po yun, mga kalingap, no? Dito mo talaga makikita pag ikaw yung interviewer, iba yung feeling pag ikaw yung nakikipagkwentuhan sa kanila. Kasi yung emosyon nararamdaman mo habang nagsasalita yung ini-interview mo. At this time po, Noel, iba yung nararamdaman ko kay Kuya sa papa ni Beyonce while we were talking. Talagang dun pinapakita niya na nagpakatatag talaga siya bilang isang ama para sa kanyang pamilya. Si ate naman, dito ko nakikita na she's soft, but tarang dinidisiplina niya yung anak niya. Napaka-amazing mga ganitong parents. Naway, tularan po natin sila. Hindi po madali maging isang magulang. Tama po ba? Po, sobra. Hindi po madali. That's the reason na I'm not yet ready to become a parent. Kasi may mga ganito pa ako, like, pakiramdam mo, kaya ko ba? Ganon. Pero pag nasa sitwasyon ka na, ay hindi ka na makakaayaw, no? May kasabihan tayo, Miss Charlotte, just cross the bridge when you get there. Huwag kang mag-worry. Kasi once na nandun ka na, siguradong gagawa ka ng paraan para ma-solve mo kung ano man problema ang darating, kung ano man magiging sitwasyon. Yun, gano'n lang yun. Kasi kung puro takot lang, walang mangyayari. Hindi ka na talaga makakaayaw. Iisipin mo yung para sa anak mo. Kahit nga po wala kami noon. May mga pumupunta ng bata dito. Naawa din ako sa mga batang yung parang pinapabayaan ng iba. Tawagin ko yan kung anong magkasya dyan, basta kumain din sila. Kasi nakakaawa naman. And that's the reason why nagkaroon po kayo ng ganitong malaking blessing. Tama. Ito na po yung ina ninyo. Kasi nga narinig natin kanina, sabi ni ate na hindi siya nagdadalawang isip na magbigay ng mga pagkain, lalo na sa yung mga batang nagugutom din. Dami na batang nakupkup. Hoy? Guys, matindi yun Hindi lang pala, hindi lang pala isa yung mga nakupkup na nina Viancy. Kundi madami. Grabe. Hindi naman po sila, hindi naman ganun kaluwag yung kanilang pamumuhay. Alam naman po natin na si tatay mag-uuling lang din dati. Hindi ko minamaliit. Pero may comparison po kasi sa sinasabi po natin. So, hindi sila masyado nakakaluwag. Pero ang laki ng puso nila. Kumbaga, tinatanggap nila yung mga bata na lumalapit. Sabi nga ni Nanay Hansel, hindi naman actually mga bata, kundi mga edad 15, 16. So mga na yun, may mga malay na, na pinabayaan ng mga magulang. Pinapatuloy nila. Kumbaga pinakakain, pinatitira dyan. Hindi lang isa, kundi sabi nga niya, pagka umalis yung isa, may darating na naman na iba. Grabe, ginawang bahay ang punan. Ang tindi. Laki na sila noon, mga 16 yun. Mga bata po. Napunta sa bahay, tapos Hihingi ng tulong. Siguro, saan ka galing? Pinabayaan doon ng mga magulang. Papatarihan ko dito sa bahay. Tapos, tutulong-tulong lang siya sa noon nag-uling kami. Saan na siya ngayon? Umalis na po sa amin. Siguro mga 3 na yung, pag-alis ng isa, may dagat. Ayun, Grabe. Pag ay, tapos yun nga, umalis na. Pero ngayon, nagko-contact sila sa akin. Kumusta po? Oo, ang bait naman ni ate. Opo, kaya, pag wala na po akong matuluyan, kupin niyo po ako, ha? Kakaiba pala talaga sila, guys, no? Bahay. Ay, Ako pipiro. pwede naman magtambay-tambay. Gaya nga na sinabi ko kanina, guys, na napaka-approachable ng pamilya na to. Kumbaga, hindi ka magdadalawang isip na lumapit sa kanila. Kumbaga, hindi ka matatakot or
ma-intimidate. Kaya pati yung blessings hindi rin na-intimidate sa kanila para lumapit at dumagsa. Grabe. Kayo Oo doon. nga. So, yun po ate, no? Anong masasabi mo na ilang buwan na lang? I think ilang buwan? Weeks. No? Matatapos na yung bahay mo. At saka, hindi lang to basta-basta bahay, ate. Napakalaki. Tinatawag na nila itong mansion. Sobrang pong, Ano masasabi mo doon? sobrang nahihiya po ako. Yun. Nakakahiya nga po kasi sobra na po baga yung inano ng sponsor na pera. Yun yung narinig din natin. Mismo kay Viancy, kumbaga pareho talaga sila ng ugali, nahihiya sila na ganun kalaki yung marireceive po nila. Kasi guys, karamihan naman po kasi hindi lang yung mga mayayaman dito sa Pilipinas na nagpapaabot sa kanila. Marami ring OFW. Guys, alam ko rin po ang buhay ng isang OFW. 21 years po ako naging OFW. Kaya alam ko kung gaano rin po kahirap. Pero nagbibigay sila sa mga hindi lang naman kay Nabiansi, kundi yung iba nagbibigay din sa ibang mga beneficiaries. Minsan nga nagpapalakihan pa sila, guys. Hindi ko po kayo nagbibigay, guys, pero isipin din mo natin yung sarili natin and pamilya natin. Yun lang naman yung sa akin. Pero hindi ko sinasabing masama po yung ginagawa ninyo. Ano naman po baga natin na hindi basta-bastang makukuha yung pera. Yun. Ganun. Kaya sobrang utang na loob namin sa mga taong tumulong sa amin na talagang kung iisipin mo, hindi ka naman nila kaano-ano. Kaya ito yung pinaka-the best na narinig ko, sa isang kapamilya ng beneficiary ng Kalingap. At naiintindihan niya na hindi basta-basta yung pera na itinutulong nila sa kanila. Kumbaga, hindi basta-basta kinita. Kumbaga, talagang pinaghirapan din at binibigay lang sa kanila. Kaya sila na ngayon ay nahihiya. Yun po. Anyway, nandyan na. Kumbaga, masaya naman po yung mga nagbigay. Kumbaga, maluwag sa kalooban nila. So, just accept it and be grateful and thankful. Ganun na lang. Pero sobra ang concern nila sa iyo. Tapos, yung perang binibigay nila ay hindi basta-basta. Sobrang nahihiya po ako, pero talagang para sabi ko nga, nagpapasalamat akong sobra sa lahat ng mga sponsors. Guys, actually, ito yung matagal ko nang inaantay na marinig sa mga beneficiary, yung ganitong pananalita. And for the first time, nakarinig na rin po ako. Kaya, shout out. Na tumulong kay Dianse, talagang utang na loob po namin ito. Hindi po namin kayo makakalimutan kahit kailan sa buong buhay namin. Sobra po nagpapasalamat. Maiyak po din ako niyan. Pasensya na. It's okay po. Ayun po, ako din, nagpapasalamat din po ako sa inyong mga kalingap. Kasi nga, totoo yung sinasabi ni ate. Kung minsan maitatanong natin na, do we deserve this? Napakalaki naman po nito, yung napakalaking blessings. Lalo-lalo na sa mga taong hindi mo naman kaano-ano. Oo nga po. Kadalasan yung tumutulong sa atin, hindi natin kaano-ano. Tama yan, Miss Charlotte. Salamat po talaga sa inyo, lalo-lalo na po sa mga nag-sponsor po. Kasi, hindi lang po yung buhay ni Vianse ang binago nyo, kundi yung buong pamilya po ni Vianse. Ako din, napahanga ako. Mababaw din luha ko. Pasensya na po. It's okay. Kasi pag yung mama na talaga yung nagsasalita, damang-dama ko yan Kasi lumaki lang po ako na mama ko lang kasama ko. Yung mama ko lang din po yung weaknesses ko. Single mom. So, ayun parang every time na nakakita ko ng mama na laking pasasalamat niya sa buhay na meron sila ngayon, parang natatouch din ako. Kasi hindi po madali maging isang ina. Lalo-lalo na hindi lang po isa yung anak mo. Talagang nakasurvive kami kayo. Talagang sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Talaga sa unang-una sa Panginoon talaga. Dahil mula noon nung naghihirap kami hanggang ngayon, hindi niya kami pinabayaan. Ang ko lang po sa mga kagaya ko, tulad ko po, kung kayo po ay talagang walang-wala, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Lagi lang po kayong magdasal. And hanggat maaari, huwag gagawa ng masama, di ba guys? Kasi marami na pong pangyayari yung gano'n, Ang dahilan is sa sobrang hirap ng buhay,
Ang nagagawa po nila is gumawa na ng illegal na bagay. Yung pang-hold up, yung pagbebenta ng pinagbabawal na alam nyo na yun, hindi ko na babanggitin. Maraming kwento na nangyari na ng ganun. Na hindi kumapit sa hindi kumapit kay Lord. Kumbaga, kumapit sa ibang Lord. You know what I mean? Ito po ang kailangan ng natin, nahingi tayo ng kapit ng sa mahal na Diyos. Yan. Na may mga taong, pangalawa sa mga taong Magiging instrumento. naging nahubog ang puso na tumulong po sa amin. Yeah. Sobra pong salamat sa inyo. Sa That's Kalinga true. po, talagang sobrang laking tulong po ng Yes. Kalinga po sa amin. Talaga. Sobra po. Sobra. Kung walang kalingap, siguro hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi natin masasabi, kasi sobrang tagal na nilang, kumbaga naghihirap po. Wala namang tumulong sa kanilang iba, kundi ang kalingap. Yun lang. And then, syempre, nung natagpuan na sila ng kalingap, andyan na rin po yung mga sponsors na naantig din ang mga puso na gustong makatulong. Kaya dumagsa. Pero kung hindi dahil sa kalingap, hindi po makikilala ng mga sponsors itong pamilya ni Biancy at ganoon na rin po sa mga ibang kalingap beneficiaries. So yan po, guys. Po. Totoo yan. Do not lose hope. Kasi nga, God provides. Kung ano mang buhay na meron ka ngayon, if you think na parang you're not in the right path, or kung pakiramdam mo, walang-wala na talaga. If you think wala ka ng future, no po. Just relax and then close your eyes and pray po, mga kalingap, no? Kasi prayer works. And para naman sa akin, kung umabot ka na sa point na pakiramdam mo ay walang-wala ka, pakiramdam mo ay tinalikuran ka na ng lahat, kung pakiramdam mo ay pinabayaan ka na ni Lord, subukan mo lumabas. Tumingin ka sa iyong paligid. Doon mo makikita, meron pang mas malala ang sitwasyon sa'yo, pero lumalaban ng patas. Ganun lang, guys. Kaya huwag mo isipin na kung may pinagdadaanan ka, ikaw na yung pinakamalas sa buhay. Ang dami pang mas mahirap. Lumingon ka lang. See? Isa na po itong proof. Given proof. Kung paano binago yung buhay nila gamit yung mga taong naging instrumento. Like nila Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs. These people, Kalingap Partners, and then sa lahat ng mga sponsors, these people po ang ginawang instrumento nang sa ganun ay mabago ang buhay ng nag-iisang Viancy po. Maraming salamat. Ate. Maraming salamat po sa din? So yan na, guys, grabe. So, iyan po yung mga bago sa aking kaalaman po, Kasi Biancy ay napakalambot pala ng kanyang puso. Grabe, iyakin din pala siya. At grabe yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Ay nako, lalo tuloy lumaki yung paghanga ko sa batang ito. And sa kanyang nanay naman, at syempre kasama na rin ang tatay niya, ganun din pala kaluwag, kalaki yung kanilang puso po, na hindi naman sila mayaman, pero tumatanggap sila ng mga ibang tao na lumalapit sa kanila at pinatitira sa kanilang bahay at pinapakain. Kumbaga parang nagpapaampun sa kanila. Hindi nila tinatanggihan. Grabe, nakikita ni Lord ang mga nangyayari sa buhay nila. Kaya ito na siguro yung tinatawag na prize. Kumbaga, ito na. Kaya congratulations sa pamilya ni Biancy. And guys, gusto kong magpasalamat ulit sa inyo sa pagsama ninyo sa akin sa vlog na ito. And ayan, God bless po sa lahat. At magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Abangan niyo po. So, bye-bye muna.